dyan lang muna ikaw ha. Ha? Magtatapos lang muna ako. Magbabakil lang tayo ng sasakyan ha. Ha? Behave lang ikaw dyan. Behave lang ikaw ha. Nyo guys yung natanggal kong dumi dun sa sasakyan at saka dun sa mga carpet ng sasakyan. Sama-sama na. Ayan siya oh. Grabe. Ayan, ang dami. Oh no! Ayan. Balahibo, dumi, putik, bato. Sama-sama na. Kung napansin nyo kung bakit ganun kadami yung duming nakuha ko. Kasi hindi talaga ako naglilinis ng sasakyan kapag winter at kapag tag-ulan. Dito kasi sa BC, puro ulan. So kita nyo naman tong lugar namin, nakapark lang yan dyan, nagdudumi yan. And then kapag nagbaba ka ng bintana, pumapasok yung alikabok dahil napakakita nyo naman dito sa amin, hindi sementado. And then yung mga lumilipad na mga dahon-dahon. Minsan nagugulat ka, puro gagamba na sa ibabaw. Puro sapot na. Alam mo yung kauhugas mo lang ng sasakyan mo, nakapark lang dito, hindi mo ginagamit, nagdudumi. Kaya nga dun sa mga nagko-comment, sir, ba't hindi ka pa magpalit ng sasakyan? Sir, kayang-kaya mo naman kumuha ng brand new na sasakyan, ganon. Kaya hindi po kami nakuha kasi kita nyo naman, ayan oh, madalas nadyan lang yung sasakyan namin. Once a week lang nagagamit, pang grocery or minsan pang gala sa Vancouver o kung saan-saan dyan. Kasi ang lapit lang naman ng trabaho namin. Oh. Ayun yung milking namin. So 1 minute lang yung nilalakad namin. So once a week, nagagamit yung sasakyan. Yung the whole week, nakaparada lang dito. At saka yun nga pala, dun nga pala sa mga pumupunta po dito, pasensya na po kayo. Hindi ko po muna kayo ma-accommodate. Kasi lagi nyo po sinasabi, subscriber ko po kayo. Oo, naintindihan ko po kayo. May mga tanong kayo na hindi ko na masagot sa comment. Hindi ko na kayo ma-reply sa email, sa message. Kasi nga po, kung talagang kayo nakatutok, alam niyo naman po na 3 shift na po kami. Dati po kasi, madalas ko na ito nababanggit, nung mga panahong 2 shift po kami, so may isang shift kaming bakante, na ilalaan ko pa yun para makapag-reply sa comment, makipagtawagan do sa mga tanong ninyo. Sir, hindi ko maintindihan yung ganitong bagong policy. Sir, ano bang gagawin ko sa status ko? Sir, anong ginawa nyo ba? Bigyan nyo naman ako ng tips o kung ano-ano pang mga tanong nila. Sir, anong gagawin ko? Mapapauwi yung pamilya ko. Ano ba? Baka may offer ka? Baka may alam ka may LMI. Dati nagagawa ko pa mag-entertain. Ang problema nga po kasi, lahat kami dito sa milking ha, ipinix na kasi 2 po ang shift namin dito. So kami 3 shift. So yung 3 shift na yon, putol-putol ang tulog mo na minsan 1-2 oras lang sa tanghali, 1-2 oras lang sa hapon, 1-2 oras lang sa madaling araw. So kung pupunta pa po kayo dito ng biglaan at walang pasabi, hindi ko na po kayo ma-accommodate kasi nung minsan may pumunta dito. Sakto tulog na tulog ako, tinawag ako nung kasama ko, sabi ko, pre, alam mo naman tulog ako. So may pumunta daw dito ng followers ko. Alam nyo naman po kasi na pagka-out namin, mabilis ang kain lang. And then tutulog ako, saglit lang. And then maya-maya papasok na po ulit. So kung pupunta po kayo dito at mag-uusap pa tayo, hindi ko na po magagawang matulog. Baka mangyari, diretso pasok na ako. Ang nangyari, bumalik po sila, kinabukasan, binalikan ako, inabangan yung oras ng pagka-out ko. So ang nangyari, talagang tutulog na sana ako. Ang problema, yung isa kong kasama sa bahay, kinatok ako sa pinto. Sabi niya, Ferds, may naghahanap sa'yo. Hindi na sana kita gigisingin, kaya lang tawag ng tawag, hindi ako makatulog. Kasi dito po sa baba yung kwarto niya, tawag daw po ng tawag yung tao dito. So sabi ko nga po, sana kahit papano, respeto lang po sana. Kasi hindi lang naman po tayo nag-iisa dito sa bahay. Bawat kwarto po may mga natutulog dyan. Gusto din po nilang magpahinga. So nakakahiya naman po kung pupunta kayo dito, walang pasabi. And then ang mangyayari, yung ibang mga kasama ko sa bahay, hindi makatulog dahil po tawag po kayo ng tawag. Sabi nga nung mga nagko-comment,
ano daw, wag daw ugaliin yung ganon kasi alam naman daw datin dito sa Canada na hindi ka basta-basta pwedeng pupunta ng walang pasabi. Wala po tayo sa Pilipinas. Pero naintindihan ko po kayo. Hinarap ko pa din po yung kababayan natin na pumunta dito dahil unang-una yung status nila is out of status na talaga sila. Naka-restoration na lang sila. So hindi ko din naman kayang tiisin yung ganon lalo pa nag-effort talaga pumunta dito. Hinarap ko naman po. Tsaka sinabi naman nila mabilisan lang. So nag-usap kami about sa status nila. Actually, kung may bakante nga daw dito, baka pwedeng sila yung ipasok ko. Ang problema nga lang po kasi is 2 months na lang yung restoration nila. Kaya doon po sa ibang mga kababayan natin na basta-basta na lang po pupunta dito nang walang pasabi, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo maharap. Minsan dati may napunta doon during time na naka-duty ako may pasok ako. So hindi ko naman po sila may entertain. Siyempre unahin ko po muna yung trabaho ko. And then ngayon, nung mga napunta naman po dito, syempre dahil nga po 3 shift tayo, mas priority ko po muna ang kumain ng mabilisan, matulog kasi may pasok na ulit. Ngayon, kung napansin nyo, sobrang busy ko kasi yung day off po namin, ang dami kong ginagawa. Nagluluto na po ako ng maramihan. Nagluluto na ako ng good for the whole week na pagkain, ilang putahe. And then after that, ilalagay ko na lang sa rep. Tapos ngayon nga lang ako nagkaroon ng oras para linisin to. Kasi nga po, pag winter at saka yung mga tag-ulan, hindi ko siya nagagawan linisin kasi nga napakaputik dito. Konting bukas mo lang bintana, pumapasok yung alikabok. So ngayon, kapapasok pa lang ng summer, actually malamig pa rin. Ngayon ko lang siya nagawang linisin. Kaya kung napansin nyo, napakarami ng dumi kong nakuha. Kaya pasensya na po doon sa mga nagre-request sa kung pansin nyo, 'di ba? Hindi ako masyado makagawa ngayon ng vlog. Ang daming nagre-request, sir, yung bagong policy, gawan mo naman ng vlog, explanation, ganang-ganan. And then may mga iba pa silang tanong sa comment na nais ko sanang sagutin. Baka mamayang hapon makapag-live ako para masagot ko yung mga tanong ninyo. Pasensya na po, hindi kasi talaga kagaya dati. Ngayon kasi 3 shift. Kami sa milking, lahat 3 shift. So mangyayari, 5 days work na 3 shift yun. Walang maayos na pahinga, walang maayos na tulog. And then naantay namin yung 2 days namin. Yung 2 days naman namin, yung first day, late na ako nagigising, tanghali na rin. Kasi parang ibinabawi ko talaga siya ng tulog. Para mangyayari lang nun, makakaluto lang ako, kakain. Then maya makakatulog ulit ako, gabi na ako magigising. So yung gabi naman, naglilinis-linis ako. Kahapon, nagkayayaan lang kami na kuya, Richmond Night Market. Kasi pumunta ako kina kuya, hiniram ko nga tong vacuum. Itong vacuum na gamit ko, kina kuya Jan, kina Ate Kay. So malakas to, talagang linis na linis kung kita nyo naman. Itong vacuum na to, kita nyo yung mga natanggal. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayun grabe guys. Putik, buhok, ayun ganang kaitim. Ang dami kong natanggal. Talagang napakalakas itong vacuum na to. So kung gusto nyo ng ganitong kalakas na vacuum, kontakin nyo lang to si Ate Kay Alquiros. Yan, i-message nyo lang yan. Ito yung number niya. Kontakin nyo lang po or i-add nyo sila sa Facebook. I-message nyo po kung kailangan nyo ng vacuum. Kasi yung mga nagre-rent dito, alam nyo naman na yung mga carpet, diba? Madalas ang mga bahay dito naka-carpet. So napakalakas niya. Trinay ko kanina doon sa carpet. Tsaka doon sa kwarto. Naglinis din ako kasi nasa kwarto Nag-general cleaning ako ngayon. So kita ko din. Actually, patatlo na yan. Patatlo ng dumi na ganyan. Yang duming yan, tanggal ko pa lang yan, dito pa lang sa sasakyan. Kanina doon sa kwarto, mas matindi pa yung natanggal ko, mas marami pa dyan. So, yun po yung ginagawa ko kapag day off. Hindi po kasi ako yung talagang kagaya ng iba na everyday upload. Parang wala nang ginagawa, natupag dito sa Canada, hindi mag-vlog ng mag-vlog. Naglalaan din po ako ng oras sa sarili ko. Kumbaga, lumalabas ako sa social media. Ayaw ko nung puro upload. Yung parang umiikot na lang yung mundo ko sa social media. Gaya kahapon, nag-Richmond kami, nag-night market kami, hindi man lang ako gumawa ng vlog. Nag-enjoy lang kami, kumain lang kami ni na kuya, nag-food trip, tapos umuwi na rin. Kasi kaya lang ako pumunta kina kuya kasi nga hihiramin ko yung vacuum. Kaya sabi ko nga ngayon, araw na to is second day off ko. Ang dami kong gagawin, paliliguan ko pa si Peanut, lilinisin ko yung sasakyan, lilinisin ko yung kwarto, and then bukas, back to work na po ulit. Alam niyo po, doon sa mga may gustong pumasok dito, yung po kadalasan yung inaayawan nila, yung schedule. Kami, sa ngayon, dati 6 days work, 2 days off. Ngayon, ginawa na lang 5 days work, 2 days off. Pero kapag doon kayo sa isang trabaho napunta, kasi dalawang grupo po kami, yung isa naman, yun ang isa din sa mahirap. Although tulog ka magdamag, mangyayari noon,
ang duty mo is 7 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock in the evening, in the afternoon, ganon. 7 to 5, tuloy-tuloy yung tulog mo sa gabi. Ang problema, ang pasok po nila is 12 days work straight, 12 days work straight, 2 days off. So ang tagal mo pa bago mag day off. Kami naman 5 days work, 2 days off. Ang nangyari naman, the whole week, putol-putol yung tulog. So yun yung inaayawan nila dito. Kaya minsan napapansin nyo, ba't walang tumatagal? Yung mga ipinapasok ko, ang dami na nag-back out. At nangihinaya nga pala ako, update ko lang kayo doon sa mga ipinasok ko na nag-back out, na sana maging maganda yung mapuntahan nila. Kasi parang nung hindi nila tinanggap nga to, yung plano nilang i-accept na offer ay puro refuse yung LMIA. Tapos yung isa naman na open work permit, ang nangyari nga, akala niya 2 years working permit, open work permit, 1 year lang pala. So parang may pag-aalinlangan sila na parang nag-back out sila dito. So parang, parang gustong bumalik at kunin ulit tong offer na sayang, sinayang nila. So napapahiya naman ako kay boss na mag-refer na naman, kasi alam niyo po yung sunod-sunod yung mga ipinasok ko, puro back out. So walang tumagal. So update ko na lang kayo guys, kasi ayoko muna magsabi kay boss na magre-recommend naman ako, kasi sinabihan din ako ng mga kasama ko, Ferds, tigil-tigilan mo na muna yung pagre-recommend, dahil unang-una ikaw din yung napapagod. Isa pa, intindihin mo pa, pag dumating dito ikaw mag-aasikaso niyan, pag may palpak yung nagawa sa'yo magre-reflect, pagdating dito walang alam, walang gamit, hindi alam mga kailangan niya, ako din yung mag-aasikaso, ako yung maabala, ako lahat. May bibiling ka, may pagkain kang kailangan, may mga kailangan kang gamit, ako din ang mag-aalalay, imbis na nagpapahinga ako, kagaya nga po niyan, 3 shift kami. So sabi nga ng mga kasama ko, tigilan mo na yan Ferds, wala ka na napapala dyan. And then sabi nga ng mga kasama ko, can you imagine ilan na yung nag-back out? So di ba nakakahiya nga kay boss na naman tayo, magre-repair na naman tayo, magre-recommend na naman tayo. Although alam ko na na kailangan na naman, ang problema ay nahihiya nga po ako magsabi. So pasensya na po kayo kung hindi ko kayo mare-recommend sa dami ng mga nagko-comment na, sir ako na lang i-recommend mo ko, kasi nga po parang nakakadala. At may nabasa pa din akong comment doon na sabi ni ito, madalas to nagko-comment sa akin, hindi ko na lang ipopost dito. Sabi niya, sir ano ba napapala mo pag nagre-recommend ka? Tumataas ba yung sahod mo? Nagkakaroon ka ba ng increase or may bonus ka ba kay boss pag nakapag-recommend ka? Ang totoo niyan, wala po. So sabi nga nung mga kasama ko, wala daw ako napapala. Actually ang napapala ko po ay nakatulong tayo sa kababayan natin. Dahil sabi ko nga sa inyo, noong mga panahong ako nangangailangan ako ng tulong, ang dami ko ding nilapitan, walang gustong tumulong. So alam ko yung pakiramdam nung ngayon naghahanap ka ng tulong, tapos walang gustong tumulong. Ang problema nga po, na-disappoint ako nitong mga nakaraan. Sa dami ng mga ipinasok natin, tinawagan natin, I feel like na waste yung time ko. Nasayang yung panahon ko, yung oras ko pakikipag-usap sa kanila, pag-aasikaso sa kanila, ang ending, hindi din naman pala tutuloy. Tapos yung una pa nga nag-back out, siya na yung ina-expect ng mga kasama namin na papasok. So napaisip ako nung sinabi niya hindi siya tutuloy, antimano naghanap ako. Binigla ko sila, wala silang ka-idea na yung nag-back out na una ay hindi napapasok. So naghanap kagad ako ng ipapalit. Ginulat ko na lang sila, ito na yung papasok. Sabi nila, where's the other guy? Sabi ko, no, this is the real guy. Sabi ko na lang ganon. So pinag-start na din kagad. Ang problema nga, nag-back out din. So pasensya na kayo mga kabayan, doon sa mga nagtatanong na kung may bakante pa ba. Actually may may update na doon sa mga application namin. Si Johans nga pala, congrats natin, PR na si Johans. Nung isang kumain din kami sa labas, lumabas na yung PR niya. Nauna naman siya sa akin ng 2 months. So lumabas na yung PR niya, and then plano na niyang umalis dito sa bahay, pero hindi pa siya muna aalis dito. And then sabi ko nga po sa inyo, if ever na kami aalis dito, hindi kami makakaalis dito nang wala kaming ipapalit sa amin. So kailangan may i-recommend kaming tao bago kami umalis dito. So yun yung abangan ninyo guys. Dahil pag nangyari yung araw na yon, bahala na kayo kung magba-back out kayo. Mahalaga, nakakuha kami ng kapalit namin na ipapasok namin dito para pag alis namin, kumbaga, may magtutuloy mag-milking dito. Kasi okay naman, sabi nga ni boss, antindi niya kung na-PR kayo, may plano kayong umalis, walang problema. But kailangan ng kapalit ninyo bago kayo umalis. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo at abangan nyo guys. Na sana kung sino man yung papalit sa amin or kay Johans, ayusin nyo. Kasi ito, agriculture, may pathway to PR to. Hope na
Yung mga una kasing dumating dito, after nilang ma-PR, ipinasa nila doon sa temporary foreign workers. Then nung na-PR, ipinasa naman nila sa amin. So sana makuha namin yung PR para maipasa din namin sa inyo. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.